Hi everyone! It's me again, Doc Sammy, and welcome back to my channel. Pause muna tayo sa ating Judge Vlog kasi sobrang excited akong ibahagi sa inyo ang magandang balita. Kasi guys, alam nyo ba na na-approve ang aming Chinese visa? Yes na yes guys, and alam ko naman na marami kayong mga questions kung ano ba yung mga requirements, ano ba yung process, and saan ba mag-a-apply ng Chinese visa. Well, sa video na ito pag-uusapan natin. If you're new to my channel, my name is Doc Sammy and I do post a lot of travel tips and guide. Kaya naman if bago kayo sa channel ko guys, don't forget to like and subscribe. And of course, without further ado, let's get on to the video. So, quick story time lang guys ha. Alam nyo, matagal na naming pinaplanong mag-travel sa China pero syempre hindi namin alam and nako-confuse talaga kami. Pero buti na lang guys, nowadays marami na nagta-travel sa China kaya na-inspire din kaming pumunta ng China. So, buti na lang talaga nag-sale ng ticket going to China and nakabook kami ng round trip ticket going to China. So, pupuntahan namin ay Shanghai. And nakabook kami guys ng 8,000 pesos na round trip ticket going to Shanghai via China Southern Airlines. Napaka-good deal na yan guys kasi alam nyo ba sa ticket na yon kasali na ang aming round trip ticket. Meron ng in-flight meals, baggage, and pinili ko talaga ang 28 hours layover sa Guangzhou. So, meron kaming 28 hours layover kasi gusto din naming ma-explore ang Guangzhou ng isang araw. Hindi ako sure kung Guangzhou or Guangzhou, basta yun pupuntahan namin sa aming travel soon sa China. So, siguro nagtataka kayo kung bakit kami nag-book ng ticket na wala pa naman kaming visa. Alam nyo guys, one of the requirements ng pag-a-apply ng China visa ay ang inyong confirm round trip ticket nyo sa China. O, diba? So, nag-book na kami in advance ng aming round trip ticket. Ito guys, ano nga ba yung mga requirements sa pag-a-apply ng visa? Well, number 1 ay application form. At merong signature yung front page and last page ng inyong application form. On the later part ng video na ito, papakita ko sa inyo kung paano mag-fill out ng application form kasi may process din siya guys. Kailangan mo pang gumawa ng account and also papakita ko na lang sa inyo on the later part in this vlog mismo. Number 2 requirements ay valid passport. That means na dapat pasok sa 6 months na validity period ang passport na isasubmit nyo sa pag-a-apply ng visa. So, next requirements ay passport size photo. Meron siyang exact requirements talaga ng size guys. Eto siya. Yes, tandaan nyo yan. And dapat guys na white background talaga yung picture nyo kasi para hindi kayo magproblema pag mag-a-upload na kayo ng photo nyo sa mismong application form. And also guys, hingin nyo din yung soft copy ng inyong passport size photo kasi yan na din yung gagamitin nyo sa pag-a-upload ng inyong picture sa visa application form. So, kailangan din dito guys yung photocopy ng passport bio page and if meron kayong old Chinese visa, isalin nyo na din yung original and photocopy ng inyong old Chinese visa. On our part, wala kaming ganong visa guys, so hindi na kami nag-submit ng original and photocopy of Chinese visa. Ito yung sinasabi ko sa inyo guys, kailangan din ng copy of your round trip ticket to China. Yes, i-print nyo siya guys. And also, kailangan din ng confirmed hotel booking sa duration ng pagstay nyo sa China. And eto pa, kailangan din ng daily itinerary nyo sa China. Eto yung nagawa kong daily itinerary guys. Ayan, kopyahin nyo na lang kung gusto nyo. But yes, yan yung pinasa ko mismo sa Chinese Embassy. Another requirements na importante talaga ay ang copy ng yung income tax return. So, kung wala kang income tax return gaya ng aking husband guys, ang ginawa ko, nagpasa ako ng cover letter explaining kung bakit wala siyang income tax return. And ako, meron kasi akong income tax return so pinasa ko na yung copy ng aking ITR. Next na requirements na kailangan din natin guys is to secure original bank certificate and dapat meron ang mga details na to guys. Ito yung account type, current balance, 6 months
ADB or average daily balance, and then i-attach din ang original and official receipt ng pagkuha nyo ng bank certificate. And another important requirements ay yung original bank statement nyo guys na dapat for the last 6 months siya. And also, don't forget to secure also your PSA birth certificate, and kung married kayo guys, secure nyo na din yung PSA marriage certificate nyo. Ito guys, meron din tayong iba't ibang requirements depende kung ano yung trabaho nyo or kung ano yung source of income. So, on our part na business category kami, yung pinasa ko guys ay yung business permit, DTI permit, copy ng aking ITR, and sinali ko na lang din dun guys yung aking PRCID. Yan, kung employee kayo guys, private employee, government employee, mga retiree, students or minor, ipa-flash ko sa screen yung mga requirements na dapat ipasa nyo din sa pag-a-apply ng Chinese visa. So, sa case na walang income tax return, gaya ng case ng husband ko, ano ba yung pwedeng gawin? So, number 1 is cover letter to explain bakit walang ITR. Yes. Then, number 2 is yung guarantor nyo. So, on our case, ako yung guarantor kasi nakapangalan sa akin lahat. So, ako yung guarantor ng husband ko. So, pinasa ko yung aking ITR, business permits, and para sure talaga guys, nagpagawa ako sa attorney namin ng affidavit of support stating na ako bahala lahat ng mga expenses and all, and also affidavit of co-ownership stating na married kami, so ako yung nakapangalan sa business permit pero siya pa din, may-ari pa din yung husband ko. Para lang talaga sure na sure yung pag-a-apply namin, guys. And actually, yan yung ginagawa ko every time nag-a-apply ako before sa Japan Embassy and then sa Korean Embassy. Nagpapagawa talaga ako ng affidavit of support and affidavit of co-ownership. Kasi naman, guys, nakapangalan sa akin lahat. Medyo mahirap siya kasi walang documents yung husband ko. Kaya para ma-ease yung aking pag-overthink, nagpagawa na ako ng all para secure talaga yung pag-a-apply namin and parehas kaming ma-approve. And eto talaga yung mga tanong guys. Eto yung mga frequently asked question. Yan. Number 1, kailangan ba ng personal appearance sa pag-a-apply ng China visa? Well, the answer is no. Hindi mo kailangang mag-personal appearance sa embassy, guys. Kaya nang ginawa namin, nagpa-assist lang kami ng aming visa. So, kumuha kami ng visa assistance sa Now We Travel kasi 'di ba from Mindanao kami. And alangan naman pumunta pa kami ng Manila para mag-apply ng aming visa. So, what I did is, nagpa-visa assistance kami kay Now We Travel. Tapos sila na yung nagpasa sa China Visa Assistance Service Center ng aming mga requirements. So, hindi kami nag-appearance doon. Pero guys, sinabi naman ni Now We Travel, yung agency na nag-assist sa amin, na personal appearance is not required, pero depende kung yung mismong embassy ay mag-request ng iyong personal appearance. Next question, magkano nga ba yung pag mag-a-apply ka ng visa? So, for single, guys, single entry na visa and regular, yung kinuha mo, yung bayad is 2,898 pesos. Yes. Kung express naman, guys, nagmamadali kayo, it's around 4,922 pesos. For double naman, guys, 3,448 pesos. Tapos, for multiple naman guys, it's around 4,998 pesos. Ilalagay ko dito sa screen yung mga prices para alam nyo din. So, yun yung mababayaran nyo kung pupunta kayo mismo sa China Visa Assistance Center, meaning kayo talaga yung magpapasa ng iyong mga requirements, 'di ba? Pero on our case guys, na hindi kami mismo nagpasa at nagpa-assist lang kami, medyo mahal ng konti yung nabayaran namin. Like, naging times 2 siya. Pero kung kami talaga yung pumunta dun sa visa center guys, yung mababayaran lang talaga is 2,898. Pero alam nyo naman na we are from Mindanao. So for me, mas tipid pa din na nagpa-visa assistance kami kasi pinadala lang namin yung lahat ng requirements namin sa agency, and then yung passport din namin, pinadala na nila pabalik sa amin yung aming passport. So I guess mas tipid pa din kung DIY, pero kung malayo kayo sa embassy guys, yun, pwede kayong magpa-visa assistance kung ayaw nyong pumunta mismo sa China Visa Application Service Center. So if pupunta kayo mismo sa China Visa Application Center guys, eto yung address.
And no appointment needed, pwede na kayong mag-walk-in directly sa China Visa Assistance Center. And guys, ilang araw ba yung processing ng visa? Well, 4 days lang guys. Actually, 3 days nga lang sa amin. At saka ika-4th day, ayan, pinadala na ulit yung aming passport. So, sobrang bilis lang mag-apply ng China visa. First time applicant ng Chinese visa, single entry muna yung pwedeng yung applyan. And if na-approve, single entry yung ibibigay within 14 days na allowed entry sa China. Ano ba yung mga step-by-step ng pag-a-apply ng visa? Number 1, diba, is your application form. So, paano nga ba? Kasi, kailangan mong pumunta sa website na to. Ayan. And recommended ko guys na laptop yung gamitin nyo kasi mahirap siya sa cellphone. Kaya, laptop yung gamitin nyo or PC para mas mabilis yung pag-fill out nyo sa visa application form. Also, ilalagay ko sa description box yung website kung saan kayo pupunta para mag-fill out ng yung application form. Pagkapunta nyo sa website, guys, ito agad yung bubungad sa inyo. Yan. Tapos may lalabas na ganyan. I-click mo yung I already know. Banda, guys, ay meron kayong mababasa dyan. Tapos, yung tanong ay, please select your passport type and then i-click nyo yung ordinary, like us. Ordinary lang naman yung passport namin. So, yan yung i-click nyo. Tapos, pag na-click nyo na yan, guys, next naman na question ay yung validity ng yung passport. So, ilagay nyo kung kailan mai-expire yung passport nyo. And then, next, tatanungin kung kailan yung expected date of arrival nyo sa China. After dyan, guys, lalabas naman kung ano yung type of visa na a-applyan nyo. So, for tourism, guys, i-click nyo yung tourism or letter L kasi yan yung visa na a-applyan natin. Pagka-click nyo yan, guys, meron dito sa gilid na start a form. Pagka-click nyo, i-direct kayo sa page na to. So, kung wala pa kayong account sa China Visa Application Center, well, this is the time na gumawa kayo ng account nyo and sobrang bilis lang din gumawa ng account nila. If nakapag-create na kayo, guys, eto, i-login nyo na yung account na na-create nyo and eto yung lalabas. Mga details to siya, guys, kung ano yung mga requirements and then sa baba, scroll down nyo lang, tapos makikita nyo na itong reading completed and then start to fill out a form. Ayan. Pagka-click nyo yan, syempre lalabas na yung form. Ito guys, yung mababasa nyo agad pag na-click nyo na itong fill out a form. So, may mga instructions pa. Tapos, ayan, basahin nyo yan and then, i-check nyo yung I have read and agree to the user's service agreement and then fill in a form. Ito na yung form, guys, mismo. Ayan, madami to siyang pages. But ito yung page 1 na makikita nyo. Yan, this is the page 1. And then, for example, if hindi ka pa tapos mag-fill out, guys, pwede mo naman siyang i-save para if in case gusto mo na ulit i-fill out yon. Ayan, i-check mo na lang sa application forms kasi makikita mo dyan yung lahat ng na-fill upan mo. And sobrang dali lang naman i-fill out to, guys, kasi mga basic information nyo, basic information ng spouse nyo, mas mabilis siyang i-fill out kasi nakaganyan na siya, guys. And ang gagawin nyo na lang pagkatapos nyong i-fill out ito, for example, personal information, tapos next na page naman, guys, is kung ano yung type of visa na a-applyan nyo. And then, next is information about your intended trip. Dito, tatanungin nila kung ano yung flight number na sasakyan nyo, ano yung address ng hotel nyo, tapos itong other information, and then review. Ayan. Sobrang bilis lang, guys. And then, dito lang talaga ako nahirapan. Dito ako nahirapan sa review the photo requirements, guys. Kasi dapat white background talaga yung i-upload nyo dito. So, yan. Maglo-load yan siya dyan. Ayan. Tapos, ida-drag mo yan siya. Basta mapasok yung buong mukha mo. Tapos, for example, click mo ng finish. Background of the photo does not meet the white requirements. Dapat white talaga to. So, buti na lang, binalikan ko yung saan ako nagpa-picture and nakuha ko yung soft copy ng aking picture, guys. And so far, tinanggap naman siya. Tinanggap naman siya. Mas mainam, guys, na kuhanin nyo na lang yung soft copy ng inyong photo para, ayan, tanggapin niya. So, for example, tapos na kayong mag-fill out, i-review nyo talaga, guys, before nyo siya i-print.
print. Yes. And make sure to print it out na sa A4 size bond paper. And after printing it out, don't forget talaga na pirmahan nyo yung front part with the date. And then yung last part din ng application form with the date also. Example, napasa na ang inyong application form. Makikita nyo din sa account nyo yan guys kung napasa na ba, in review ba, na-return na ba yung passport nyo, or tapos na ba yung transaction. Matatrack nyo siya sa kanilang website. And ganyan ng kadali mag-apply ng Chinese visa guys, and this is your sign talaga na mag-apply na din ng Chinese visa and mag-travel to China. And yan, that's it for this vlog. I hope na nakatulong ang video na to sa future travel nyo sa China. And if you like this video, don't forget to like and subscribe. My name is Doc Sammy. See you on my next video.